أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa na namang pagtatanghal ng ating programang Mensahe TV Live. At sa pagkakataong ito, inshallah, ay tatalakayin natin ang tinatawag na Ahkamul Janaiz na nakikilala rin bilang Ahkamul Janaza. Sa pagnanais natin, inshallah, na makilala ng mga Muslim ang tamang pamamaraan kung paano natin inasikaso ang mga kapatid natin na sumakibilang buhay na. Alhamdulillah sa pagkakataong ito, inshallah, matatalakay natin ang iba't ibang mga sinabi ng mga scholar mula sa mga tinipon ng mga kaalaman mula sa Quran at sa Sunnah tungkol sa kung paano ang pagsasayos ng patay, sa paghuhugas dito, sa paglilibing, pakikiramay sa mga namatayan, nang sa gayon ay maging malayo tayo sa mga bid'ah na naging laganap sa panahon natin na ito, lalong-lalo na sa usapin na ito na may kinalaman sa janaza o sa mga namatay na. At alhamdulillah, nagsimula tayo mula sa pagbasa sa Quran at binasa ng ating mahal na kapatid. Alhamdulillah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nanampalataya, huwag ninyong susundin ang yapak ni Satanas. Dahil sino man ang sumunod sa yapak ni Satanas ay tunay na siya ay nakitungo sa imoralidad at kasalanan. At kundi lamang sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang habag sa inyo, ay walang sino man sa inyo ang magiging dalisay kahit kailan. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa niyang dalisay ang sino mang kanyang naisin na maging dalisay, at siya ang nakakarinig at nakakaalam ng lahat. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mabubuting tao sa inyo at yaong may taglay na kayamanan ay huwag silang manunumpa na hindi sila tutulong sa kanilang mga kamag-anak o doon sa mga nangangailangan o doon sa mga lumikas sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkos ang marapat para sa kanila ay ang magpatawad,
at ang magpaumanhin. Hindi ba ninyo ninanais na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatawad sa inyo? Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at mahabagin. Ganyan din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na yaong mga nagbibintang sa mga matutuwid at dalisay na kababaihan, sila ay isinumpa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at doon ay makikita nila ang napakasakit na parusa. Ang araw na kung saan ay sasaksi laban sa kanila ang kanilang mga dila, ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga paa. Sila ay sasaksi laban sa kanila tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa. At alhamdulillah, sa programa natin na ito ay welcome natin ang inyong mga suggestions, mga komento, at higit sa lahat ay mga katanungan nang sa gayon ay maging malawak ang ating pagtalakay inshallah dito sa ating Mensahe TV Live. At magbabalik tayo inshallah matapos ang ilang mga paalala. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Bilang isang Muslim, mga mahal kong tagapakinig, una sa lahat, kailangan makilala natin ang ating tagapaglikha. Una sa lahat, dapat ito unang-una ang mangyari sa atin, na makilala natin ang nag-iisang tunay na Diyos. Bakit napakahalaga nito? Sa aral ng Islam, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha la yagfiru ayusraka bi wa yagfiru ma duna dalika liman yasha. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah, katotohanan, kaya ko kayong patawarin sa anumang kasalanan na nagagawa niyo kung nanaisin ko, maliban sa isang kasalanan niyong pagbibigyan niyo ako ng katambal sa pagsamba. So mga mahal na tagapakinig, napakaliwanag, napakalinaw ng talatang ito na ang ating mga magagawang kasalanan ay may kapatawaran. Ang hindi mapapatawad yung kikilala tayo ng ibang Diyos bukod sa Kanya. Kaya napakahalaga po, una sa lahat, makilala natin ang ating tagapaglikha. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Marami sa atin mga kababayan na may tinatawag silang Diyos. May tinatawag silang tagapaglikha. Ang katanungan, ang tinatawag mo ba at ang kilala mo ba ang tagapaglikha, siya yung lumikha sa lahat ng bagay? Nakikita man natin at hindi nakikita. Siya ba yung nagpahiram ng ating buhay? Dahil batid natin lahat, ang buhay natin ay hiram lang. Hindi ito atin. Dahil kung ang buhay ko ay akin na,
sasabihin ko sa buhay ko, my life don't grow old. Akin ke. Buhay ko, huwag mo akong iwanan. Akin to eh. Pero no, hiram lang natin ang ating buhay. So kaya kinakailangan sa aral po ng Islam, sino itong nagpahiram ng ating buhay? Siya lang ang kailangan mong kilalanin ng Diyos at sambahin. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin alhamdulillah sa ating Mensahe TV live at sa araw na ito inshallah ay tatalakayin nga natin ang tinatawag na ahkamul janaiz o mga kahatulan na may kinalaman sa pagpe-prepare ng patay, sa pagpapaligo, sa paglilibing sa kanya at sa pakikiramay sa kanyang pamilya na naiwan. At minabuti natin na inshallah magkaroon tayo ng pagtalakay sa usapin na ito dahil ito ay napakaraming mga sabi-sabi, mga haka-haka, mga bidaa ang laganap sa iba't ibang mga lugar na may kinalaman sa kung paanong aasikasuhin ng Muslim ang kanilang kapatid na namatay o sumakabilang buhay na. At alhamdulillah, sa discussion natin ito, inshallah, tanggap kami nga ng inyong mga suggestions at mga tanong para mag-iwak ang ating pagtalakay. At kung hindi natin makukumpleto o matatapos ang discussion sa isang episode na ito, itutuloy pa natin ang discussion, inshallah, sa Thursday dahil napakalawak talaga. Talakay natin tungkol sa janaza, inshallah. Kasama natin ngayon si Direk Rahib Nicolas. Assalamualaikum warahmatullahi. Pwede ka Makakilala ko. Tapos pwede mo buhati? Sige, may bayad Mga pamangkin ko na ngayon nanonood, alhamdulillah. Yun lang. Ibig sabihin, pag guest ka, marami nanonood? Hindi. Mga pamangkin ko. Okay, alhamdulillah. Dapat siya lagi guest natin. Oo nga, no? So, meron tayong comment, no? So, direct, sabi, parang may problema sa sound. Medyo masakit sa tenga. Ano yung nangyari? So, paki-check na lang yan ng technical team natin. At sa pagsimula nga, alhamdulillah, ang tinatawag na ahkamul janaza o yung tinatawag na mga kahatulan na may kinalaman sa Islam, ito ay napakahalaga na matalakay natin. Unang-una sa pagsisimula natin tungkol sa usapin na ito ay minabuti natin na gawin nga natin itong topic dahil sa event na nitong mga nakaraang araw kasi maraming kumaga sunod-sunod na mga araw may mga kakilala tayo ng mga sumakabilang buhay at kabilang na rin dito nga si Sheikh Nu
kaparinyo na pinakamamahal natin na nangunguna sa atin sa da'wah. At gusto natin na may parating ang mensahe na ito sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa pagkakataong ito na maging handa tayo. Hindi lamang sa paghahanda ng ating mga sarili sa araw na tayo darating ng kamatayan, kundi maging handa rin tayo sa araw na mayroong mamamatay na ating kapatid. Para magagawa natin yung karapatan niya na tayo ay makakapagsagawa ng janaza para sa kanya. At hindi natin siya mapapabayaan sa pagtrato sa kanya dahil bilang mga Muslim, iginagalang natin ang Muslim kapag patay na siya, katulad ng kung paano natin siya ginagalang nung siya ay nabubuhay pa. At mashallah, itong bahagi na ito ng katuruan ng Islam, may masabi natin na isa sa mga mahasin, isa sa mga magagandang katuruan ng Islam na wala kumaga dun sa iba pang relihiyon. With all due respect sa mga taga-subaybay natin na hindi pa Muslim o mga hindi Muslim, na kung magkakaroon man tayo ng comparison sa episode na ito ng kumbaga mga gawain sa Islam with regards doon sa mga namatay na at doon nga sa in comparison sa Islam tsaka doon sa mga ibang religion, hindi namin layunin na manira ng relihiyon, kundi para lang may pakita na ang Islam ay mayroong magandang layunin kung bakit nito isinasagawa yung mga katuruan nito. So nitong mga nakaraan, direct, meron tayong hindi magandang balita tungkol doon sa di umano bangkay na nailibing na sa nicho at na-rape pa. So gaano katotoo tong balita na ito? Actually, nasa ano yun eh. Lugar namin yun eh. Sa Mati City, sa Barangay Tagibon. Hindi pa nga nakakapag-move on yung papa. Huwag mo na masyadong i-detalye kasi may mga nanonood na bata eh. Pero Talagang, totoo siya nangyari. Totoo siya, talagang hindi lang ano eh, parang hindi lang brutal kundi parang napaka ano yun. Kumbaga napakawalang hiya ng ano. Oo. So anong update doon? Nagkaroon na ng kaso laban doon sa ng rape? Parang hindi rin siya, parang hindi ko na rin nabalitaan, pero malamang na ano na. Naman. Saan lang naman tatakbo yung ano. Oo. Tapos yun nga rin, so Boss Raup, ikaw meron kang mga, dati kang hindi Muslim. So paano ba, kumbaga, ano ba yung proseso ng pag-prepare ng isang patay dun sa mga hindi Muslim? Kasi alam ko nakatira ka dati malapit sa punerarya eh. Malapit din yung manukan mo eh. Yeah, actually yung experience ko nung hindi pa ako hindi pa ako Muslim nung time na yun. Ang pagpe-prepare nila papaikutan to, nababalutan to ng mga pamahiin. Una, pamahiin. Huwag gawin yan, huwag mo gawin to. Kasi baka may masunod, baka tigit sa lahat ko hindi ako Paano yung mga susunod na yun? Ang naalala kong pamahiin tungkol dyan pag tatlo daw kayo nasa picture. Tatlo ka sa picture tapos isa sa inyo mawawala pag tatlo. Kailangan may kung tatlo sa video? Nakuyari tayo dyan. Ito naman tayo. Yung sa gitna daw yung mamamatay. Okay nga, hindi naman tayo naniwala dyan eh. Wala tayo nga dyan. So yung sa akin, yung pag-prepare niyan is una, hindi. Pinapaliguan. Yung nga lang, ang kinaibahan doon is yung tinatawag nilang imbalsam mo. Tapos, pagkatapos imbalsam mo, may make-upan, papagandahin. So yung imbalsam mo, ito yung proseso nga na yung tatanggalin yung mga laman loob, dugo, yung mga part ng katawan ng bangkay na madaling mabulok, na hindi siya tatablan ng chemicals kasi hindi naman abutin ng formalin yung buong katawan. So tinatanggal talaga yun. Tinatanggal talaga yung tad. At saka yun lang. Tapos ang dahilan daw kasi noon is yun nga, para tumagal. At saka para yung mga tao na gusto makita siya sa huling araw, halimbawa kahit nasa Maynila siya o nasa abroad siya o sa ibang bansa siya, makakabalik pa, makikita niya pa hanggang sa huling sandali yung kanyang mahal sa buhay. Ito yung mga ito yung actually yung mga kanilang mga naging kaugalian na yun lang yung dahilan. So kung di ako nagkakamali, one time bigla ako napunta doon sa isang tawag dito, parang ililibing na. Sabi nung pare, binigyan ng description eh. Ano pinagkaiba ng Muslim
na inililibing yung kanilang ang kanilang mahal sa buhay at saka yung Christian na pinapatagal. Ang narinig daw niya na sagot is to meet Allah. Sabi ng pare nandiyan na yung binibigyan niya ng kwento, yung anong pinagkaiba, discrepancy na different ng dalawang bakit nililibing ang Muslim kaagad at bakit pinapatagal yung sa hindi Muslim. Ang dahilan niya, ang sagot sa kanya ng pinagtanong niya, yung pare na yun is para ma-meet niya kaagad daw si Allah. Kasi ito namang sa Christian, sabi ng pare. Pero sa atin, sabi niya, sa atin, hindi ka pa Muslim nun. hindi pa, hindi, napadala ako, Muslim ako nung time na kasi, nagre-research ako tad eh. Tapos, biglang sinabi niya na, ito, gusto natin makita, na hanggang sa huling sandali. Yun na yung binibigay nila ng description. So, isa yun sa mga dahilan din, pinapatagal nila yung nakaburol para doon makapunta yung mga tao na gustong at saka siyempre doon at saka doon ako nagugulat doon nag-gather lahat yung mga tao pag may patay talaga. So sa buhay hindi mo nakita, makikita mo. Ayan. So makita natin na magkaiba ng pananaw yung mga Muslim pagdating sa usapin nito. Magkaiba yung mga Christian at Muslim na para sa mga Muslim, strictly religious yung janaza, yung pagsasay sa patay. Whereas sa mga non-Muslim, sa mga Christian, hindi lang ito nagiging religious, at the same time nagiging social din ito para sa kanila na minsan nga may mga nagsasabi nga kung wala pang mamamatay, hindi sila magkikita-kita bilang magkakamag-anak. Na alhamdulillah sa Islam, although wala tayong ganito pag-embalsa mo, yung reunion ng family reunion tuwing may patay, inoobliga mga Muslim na mag-reunion kahit walang patay. At ito yun doon sa tinatawag na silaturaham o yung pagdurutong ng pagkakamag-anakan na marapat para sa isang Muslim na hindi niya puputulin yung communication niya sa kanyang kamag-anak. Lalo na mga malapit na mga kamag-anak. Actually, kahit hindi mo kamag-anak, kahit kapatid mo lang sa pananampalataya na hindi mo naman kamag-anak, so dapat tuloy-tuloy yung iyong communication sa kanya. At dito, inshallah, magiging guide natin sa pagtalakay natin dito sa tinatawag na Ahkamul Janaiz ay ang tinatawag na Fiqhul Muyassar na isa itong aklat na koleksyon ng mga akda ng iba't ibang mga scholar. Ito ay officially printed ng Mujamma Malik Fahad, yung King Fahad Printing Complex for the Quran, na sila rin yung nagpa-publish ng mga libreng Quran. So marami silang na print na copy nito, originally in Arabic, pero meron na itong mga, sabi nila meron na mga translations, pero wala pa akong nakitang translation nito. At kinuha ko yung chapter 6 ng libro na yun, print natin para maging guide natin sa pagtalakay natin, inshallah, sa pagkakataong ito. Pero bago yan, meron tayong mga questions dito na gusto muna nating daanan kasi baka makalimutan natin. Actually, meron mo ng isang comment dito na Assalamualaikum, mashallah, ito ang wajib na dapat pag-aralan ng mga kalalakihan kung paano isasaayos ang isang patay at sino ang wajib na dasalan o mga hindi karapat-dapat. Na tama yung sinabi ng sister kasi ang pag-prepare na janasa ay wajib, fardu kifaya ito. Na ibig sabihin ng fardu kifaya, kung meron ng isang Muslim o grupo ng mga Muslim na magtataguyod nito, mag-aasikaso ng patay, sapat na ito para isang community ng mga Muslim. Hindi sila kailangan lahat gagawa nito, katulad ng tinatawag na fardu ain. So, fardu kifaya ang pag-prepare ng janasa. At yung tinukoy niya dito na wajib, yun nga, yung pagiging fardu kifaya ng pagsasagawa ng janaza. At ganyan yung tinukoy naman niya kung sino ang wajib na dasalan o hindi dapat na dasalan. So ito yung mga issues dito na dapat malinaw sa mga Muslim. Na ito, may related dito yung isang tanong na sumunod dito. Salam Ustad, nagkakasala ba ang taong nagsala ng janaza kahit yung patay di mo nakita ang nagsala ng wajibat? Na dito nagtatanong yung isang, ewan ko, brother ba to o sister? So, promote da'wah clips. So, ang naging tugon dito ng mga scholar, naalala ko yung isang
fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. At ang marami sa mga scholar meron ding ganitong pananaw na kapag ang isang tao hindi nagsasala ay hindi siya maaring pagsalahan ng janaza at hindi siya maaring ilibing sa sementeryo ng mga Muslim. Kasi nga hindi siya Muslim aslan, hindi siya matuturing na Muslim. Ay sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tumalikod sa sala ay hindi kabilang sa mga Muslim. Katulad sinabi nga niya, al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Nang pagitan daw ng mga Muslim at ang mga hindi Muslim ay ang sala, at sino mang tumalikod sa sala ay nawalan ng pananampalataya at hindi siya tinuturing na Muslim. At lately nga merong mga nangyari na ganitong sitwasyon na merong namatay at tinanggihan ng jamaah yung brother na yon na mapagsalahan at asikasuhin ng mga Muslim at may libing sa sementeryo ng mga Muslim. Kasi hindi naman siya talaga nakitang nagsala kasama ang jamaah kahit pa napakalapit ng kanyang bahay doon sa masjid. So nagkaroon ng kumbaga mahigpit na pagpapatupad yung jamaah laban sa tao na ito. At ito yung tama dito. At tungkol naman doon sa nagkakasala ba yung tao na nakapagsala doon sa hindi naman nagsasala, nakapagsala ng janasa para sa tao na hindi nagsasala. Wallahu a'lam, ito ay usapin na kumbaga may malalim pa na mga issues dito. Kailangan pa itong pag-aralan ng mas malalim. Siguro magtatanong tayo sa mas maalam. Pero kailangan natin na tingnan yung iba't ibang mga sitwasyon. So hindi natin alam pa, inshallah, i-research natin ito. Inshallah, yung tungkol sa kung nagkakasala ba yung tao na nagsala ng janasa para sa patay na hindi niya nakita nagsasala ng wajib. Pero malinaw dito, maaring tumanggi ang jamaah na pagsalahan yung tao na hindi nagsasala. Talamak pa naman sa amin yung TADS. Ganon? Oo, yung hindi meron pa nga doon, drug addict. Drug addict, Oo, oh. Muslim yung pamilya. Kasi hindi nagsasala. Hindi nagsasala, drug addict. Pero may drug addict ba na nagsasala? Parang Meron. Meron din. Ba't alam na alam mo? May talagang kahit sabihin nakikita May, naman. Tapos, may mga pagkukulang siya. Pero hindi niya talaga naiwan yung sala. No? Inshallah. Inshallah, panalangin ko sa na yun, sa taong yun na inshallah gabayan pa rin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patigin niya yung mga bagay na yun na nakakasira sa kanyang at nakaka-apekto sa lipunan mismo. At saka kahit doon sa mga taong yung nga yung talamak, kahit sinasabi niya talamak, kahit sa amin meron din talaga. Talamak. Pero hindi ganun ini-implement yung So hindi ganun kahigpit yung masjid, yung jamaah. Parang So kahit sino lang tatanggapin nila. parang ganun tad. Kasi ganun talaga tad kasi ang nangyayari sa amin. Halimbawa kapag merong ganun may patay, tapos pag hindi ka magsari sa jamaah na magsala doon, kasi pumapasok din sa isang tao na talagang natatakot siya na teka lang yung taong ba to dapat magsala. Kasi minsan pumapasok yung tao na syubhat tad. O minsan hindi niya alam, minsan hindi na lang siya pupunta doon. may nangyari pa sa amin minsan, TADS. Sa community na yun, hindi siya tinanggap pagsalahan. Hindi lang nga sa iba. Community kung saan marami siyang kamag-anak. Doon, nasalahan siya. So, sabi ko, parang Pero nga, lilinawin natin ito na itong tao na hindi nagsasala. Yun nga, ang unang-una dito, ang paghahatol niya ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung pagsalahan man siya at kabilang siya doon sa mga hindi dapat na pagsalahan, wala yung maitutulong sa kanya. Walang matutulong sa kanya yung bagay na yun. At ganyan din, bago tayo magtuloy, inshallah, may tanong uli. May kasalanan ba? Kasi pag nakikita ko ang mga larawan ni Bro Nu ay napapaiyak ako. So, tanong ito ni Brother Abdullah Pinulyar. Alhamdulillah. Siya yung kasama namin dati sa Tondo na nagdadawat. Halos sabi kami nag-Muslim nito. Nauna lang ako sa kanya ng ilang buwan. Na, yun nga, tuwing pupunta kami ng Iskag, naalala ko na nandun pa si Brother Nu. Nililimas namin yung opisina niya. Inuwi namin lahat ng lahat ng kaya naming pamphlets na madala pabalik ng Tondo. Kasi minsan lang kami makapunta talaga doon. Malayo. Malayo kasi. So yun nga, yung tungkol sa pag-iyak, isang malinaw na pinagbabawal tungkol sa janaza, yung tinatawag na
niyaha. Yung, kumbaga, sobrang paghagulgol, yung pinupunit mo na yung damit mo, nagsisigaw ka, minumura mo na si Allah, o marami kang sinasabi, bakit ako pa, bakit ganito, na nag-express ka ng kufur, nag-express ka ng hindi pagkalugod sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na niyaha. At yun yung pinagbabawal sa Islam. Pero ang mapaluha ka dahil sa nararamdaman mong kalungkutan sa kamatayan ng isang minamahal na kapatid, ay ito ay normal at walang problema dito, inshallah. Ayon nga doon sa naitanong natin nung nakaraan sa mga ustad tungkol sa usapin na ito. At isa pang tanong bago tayo magkaroon ng break, inshallah. Meron bang mercy killing sa Islam? Mercy killing. Euthanasia. Euthanasia. Na itong tinutukoy dito, mercy killing, halimbawa meron ng isang tao na terminally ill, wala na siyang pag-asa na gumaling, sasaksakan siya ng lason o ano pa mang bagay para mamatay. So naitanong na itong bagay na ito at naging fatwa dito ng mga scholar, ay tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatakda kung kailan babawian ng buhay ang tao. So maaring merong tao na sa tingin natin hopeless na, pero mabubuhay pa pala. Maaring merong tao na akala natin gagaling pa, pero bigla na lang mamamatay. Mga comatose. Mga comatose, halimbawa. So ganitong mga sitwasyon na ito ay walang puwang sa Islam ang mercy killing o yung euthanasia, katulad kung paano ito pinapractice sa mga western countries. Pero sa mga ospital, ang nabalitaan ko tungkol dito ay mayroong mga pagkakataon na meron sila tinatawag na, na DNR, yung do not resuscitate. Halimbawa, naputol na yung life support or kumbaga naputol lang yung supply ng oxygen, kumbaga. Hindi na nila ibabalik, pero hindi nila yung sasadyaing tanggalin. So hindi siya kumbaga sasadyaing patayin. So hinahayaan nila yung tao na manatili sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ba ay mabubuhay o mamamatay, pero walang mercy killing sa Islam dahil nga ang lahat ng uri ng pagpatay ay haram sa Islam. At alhamdulillah, marami tayong dumarating na mga katanungan dito, ganyan din na mga comments. Marami tayong tagapanood, alhamdulillah, mula Jeddah, Riyadh, at meron pang galing sa Cebu, nanonood sa atin mula sa Cebu. Baka meron na namang nanonood sa atin from B-House. Ay, matindi yun. Boarding house. Matinding. Hindi siya nag-comment ngayon pero baka maya-maya lilitaw yung brother na yun, inshallah. At inshallah, magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala.
Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, itong usapin ng janasa, hindi pa tayo nakakapagsimula ng discussion, pero marami ng mga dumating na katanungan na inshallah unahin natin kasi baka makalimutan natin. So, meron isa pang katanungan dito. Assalamualaikum, Ustad. Paano kung namatay ang isang Muslim sa bansang hindi Muslim? Kung iuwi ba siya sa kanyang bansang pinanggalingan, ililibing ba siya agad o idadaan pa siya sa janaza? Jazakallahu khair. So, itong usapin na ito, ang janaza para sa mga Muslim ay ginagawa dapat as soon as possible. Ito ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nalilipas yung mahabang oras para mailibing siya. Na hanggat maaari, pagkamatay niya, mahugasan siya kagad, mapagsalahan at may libing. At yung tatravel pa ng bangkay pabalik sa kanilang lugar o dadalhin pa sa ibang lugar o hindi ililibing para mahintay yung mga kamag-anak, ay meron itong mga pagtaliwas sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamainam talaga ay ang sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad na sinabi niya, wa khairu haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung malinaw na tugon dito ng ating mga scholar. At may isa pang tanong dito, ito medyo controversial ito. Ustad, halimbawa Muslim siya at nagpakamatay siya, dadasalan din ba siya o dadasalan din ba siya ng janaza? So naging tugon ng mga scholar dito, matagal na rin itong naitanong, actually panahon pa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, natanong sa kanya ang issue na ito, na sinabi niya na nananatiling Muslim ang tao na nagpakamatay. Siguro natanong ito ni Brother Abdullah kasi ang naalala ko sa simbahang Katoliko, hindi nila tinatanggap yung suicide. Pero dito sa Islam, Muslim pa rin siya, nanatili siyang Muslim. O nakagawa siya ng isang malaking kasalanan, yung suicide, pero nananatili siyang Muslim at pagsasalahan siya ng jamaa ng mga Muslim kung kabilang siya sa mga dapat na pagsalahan. Halimbawa, nagsasala naman siya ng mga wajib na sala at iba pa. Na wala naman nagiging dahilan para maturing siya na kafir, siya ay Muslim. Pero, maaring ang pinuno ng mga Muslim sa community na yon, yung imam, yung qadi, o yung amir ng mga Muslim sa lugar na yon, ay maaring pumili na hindi niya pagsalahan yung tao na yon. Ibig sabihin, magsasala yung jamaa, pero hindi siya kasama. Bilang pagpapakita ng hindi niya pagkalugod doon sa paraan ng pagkamatay ng tao na yon, which is suicide. Kumbaga, ano lang yun, deterrent at pagpapakita ng, kumbaga, hindi pagkatuwa ng pinuno ng mga Muslim sa ganoong pangyayari. So, pwede niyang gawin ang bagay na yun. Anyway, ang salatul janaza, linawin natin, ito ay fardu ain din. Halimbawa, pagkatapos ng sala ng wajib, pagkatapos ng salatul duhur, usually ginagawa yung janaza. Kasi doon yung mga pagkakataon ng maraming tao sa masjid at nagsala ng janaza. At mayroong mga tao sa loob ng masjid na hindi sumali sa sala ng janaza, wala silang kasalanan doon. Dahil ang sala sa janaza ay fardu kifaya. Kung meron nang nagsala na mga tao doon, 5 tao, 10 tao, sa 100 katao na nasa loob ng masjid, sapat na yun na pambayad sa pananagutan ng jamaa na yun. Pero magkakasala sila kung wala talagang nagsala para sa tao na yun. At may tanong ka rin. Controversial yan. Tungkol naman to sa pagkakaisa nila. So, lahat sila nag-participate sa sambayan, sa sala. Pero nag-participate rin sila sa hinandang kainan ng namatayan. Oo. Kasi may nangyari sa amin minsan na... Anong kainan yan? Yung mga Hindi, talagang tandoori. na yung mga 10 para days. sa patay, 7 days. 40 days, mga ganun. Oo. So, anong nun, Tads? Meron bang kasalanan yung kumain? O sino ba may kasalanan? Yung kumain o yung namatayan na naghanda? Nagpakain. So, unang-una dito nga sa janaza, ang sunna, ayon sa sunna, ang magpapakain sa tao ay yung ibang tao, kumbaga, susuportahan nila, tutulungan nila yung namatayan.
na maghahanda sila ng pagkain para sa namatayan bilang suporta at tulong doon sa namatayan. Kasi kung titingnan natin, yung mga namatayan, kumbaga demoralized na yan, emotionally depressed sila, tapos mga walang tulog. Tapos, kung susundin natin yung kultura natin dito sa Pilipinas na ang pamilya ng namatayan ay magpapakain pa, magpe-prepare ng pagkain, magpe-prepare ng biscuit, kape, talagang nakakapagod yun. Pero sa Islam, hindi. Baliktad. Ang community ang magpe-prepare ng pagkain para sa namatayan. Katulad ito na naging practice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat ganun yung practice natin din bilang mga Muslim. Na kasama ng pagpapayo natin sa pamilya na naulila ng sabar, na tanggapin nila ang tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulong din yun sa kanila na sila ay kumbaga makamove on at hindi sila masyadong mahirapan sa dinadanas nila. So with regards naman doon sa mga pagpapakain na kumbaga 7 days, 40 days, Sino may kasalanan ng tad? anniversary, kasalanan niya nung sino mang nagpasimuno ng bidaan na ito. Dahil ang Eid sa Islam ay dalawa lang, Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Hindi ka pwedeng magkakaroon ng iba pa. Na kung titingnan natin dito, ginawan pa nila ng napakaraming mga paggunita sa patay. Nang janaza, ito ay mula lang doon sa pagkamatay ng tao hanggang siya ay malibing na. At liban dito ay wala nang iba pang mga kaganapan o pangyayari dito. So, nagkakasala yung tao na nagpapakain at pati yung kumakain. Kasi alam niyang wala namang ganito sa Islam, pero nandun pa rin siya. Masaya pa siya na nangyayari yung ganito. Gabi nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang ganito sa Islam. Sa akin, Stads, ang naging experience ko, nung may namatay, luto ng yung kapatid ko, gulay, pakbet. Yung namatay yung isang kakilala namin. Bigla kami pinuntahan sa bahay. Ang dami nung gulay, Stad. Ang sabi nung isang kapatid din namin na nakalam na may patay kami kamag-anak. Wag niyong kainin yan. Sabi, bakit? Kasi gulay yan. Kasi anumang gulay na gumagapang, bawal mong kain, wag niyong lulutuin kasi nga yung patay nahihirapan. Sa yan talaga nag-experience ko. Pangalawa, so sinong gumagawa niyo? Mga mga Muslim? mga Muslim talaga. Mga Muslim. Ang nangyari sa amin, Tad, nasayang yung pagkain, tinapon na lang. Bagong luto, pagkasarap-sarap, talagang pinaghirapan, tinapon na lang. Tapos isa pa sa mga nag-experience namin, Tad, pag may namatay sa amin, doon sa lugar namin, puso yung puyatan. Hindi ko alam kung kasama yun sa tinatawag nila sa Maguindanao tinatawag nilang jaga. Ano ibig sabihin nun? Sa amin ang jaga, kapag sa Bisaya kasi sa pangkapis, ang jaga dalaga. Pero pag sa Maguindanao, jaga pagpupuyat. Yun ang inaano nila. So, pero related, no? yun nga, isa yun sa mga naging experience namin. At isa yun, Tad, sa yung pinag-uusapan nga yung pagtungo sa janaza. Naging experience ko rin, Tad, yung pagsalahan ng janaza. Pagsalahan ako ng pangsalang patay. Ikaw? Natutulog, Tad, ang nangyari kasi niyan, habang nagulat ako, pagising ko, Tad, nanaginip ako na may nagsasala sa akin, 2 brother. Sabi ko, patay na ako? Di man lang ako nagising? Sabi, di man lang ako nakapagsyahada? Bago man lang ako namatay? Nagising na lang ako, nagsasala na yung tapos iniiyakan na ako ng 2 brother. Taga Masjid dito, Abba, sa'yo. Parang sabi ko, mukhang patay, sabi ko, mukhang mayayari ako. Tapos, bigla akong pagkadilat ulit, madilim na. Sabi ko, nandito na ako sa libingan. Ibig mong sabihin, second life mo na to? Dito lang. Ito, makita. Talagang nakaganon nga na ito, nakatagilid. Sabi ko, nakatagilid na ako. Tapos, malamig, yung hangin. Sabi ko, baka ito na yung mag-interview. Sabi ko, ito na yun, yari na ako. Tapos, hinihintay ko na lang mag-interview. Kaso nagugulat ako, mahangin, tapos pag ganun yung hangin sa buong katawan ko. Kasi aircon. Hindi ko alam. Ako madilim, Tad. Tapos nakatagilid ako. Sabi ko, teka lang, bakit wala akong damit? Sabi ko, inahawakan ko, bakit wala akong damit? Tapos tinignan ko yung sa taas. Ay, maliit na butas. May ilaw. Sabi ko, ano ba yun?
So bandang huli, nung hinawakan ko, tapos gumanon ako, nasa kwarto pala ako, walang ilaw, tapos yung hangin pala, electric fan. Tapos isa yung nagpaalala sa akin, Tad, na iba pala yung pakiramdam pag sinasalahan ka rin ng wala talagang sa'yo, walang rinig sa'yo. Kahit ano pang sigaw mo, gito ganyan. Talagang, Tad, mga alas 2 ng madaling araw, talaga napatayo ako. Talagang sobrang takot kasi iba yung pakiramdam eh. Sabi ko, hindi naman ako pumunta sa ilalim ng libingan para mag-sample lang doon. Experience mo na rin. No? Parang na-experience ko na doon sa panaginip na yun. Yes, isa yun sa mga naging ko na yun bilang paalala din sa kamatayan na talagang darating. Ano man ang mangyari, darating yan na hindi natin nalalaman. Kala ko, second life mo na. So yun nga, no? So unang-una yung tungkol doon sa gumagapang na gulay. Sustansya yun. Kalabasa, yan, mga sitaw, So talong. walang batayan yun. Kasi ang tahrim, ang pagbabawas sa mga bagay-bagay, pagkain man yan o gawain, ito ay marapat na mayroong dalil sa pagbabawal dito. Kasi sinasabi nga, al-aslu fil ibaha, al-aslu fil asya al-ibaha, na ang kauna-unahang pangunahing hatol sa mga bagay-bagay, yung pagpapahintulot dito. Liban na lang na kung may dalil, kung may batayan sa pagbabawal dito. Ngayon kung mayroong pagbabawal, sino magbabawal? Si Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala namang hadith, wala namang aya na bawal kumain ng kalabasa kapag may patay. So walang katuturan yun at iiwan natin inshallah itong mga ganitong maling paniniwala. At tungkol naman doon sa panaginip ni Boss Raouf. So sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na kahulugan nun, ang panaginip daw ng tao ay may tatlong klase, tatlong uri. Panaginip na galing mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, minsan isang ito, pagpaparating ng good news. Or maaring ito ay galing kay Satanas, na ang layunin nito ay para malungkot ka. Or maaring ito ay naaalala mo sa pagtulog mo yung mga bagay-bagay na nangyari sa'yo sa maghapon habang ikaw ay gising. So ikaw, sa palagay mo, saan galing yung panaginip niya? Experience ba yan? O Inshallah, ang kabutihan yun, inshallah, na dulot yun na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, maganda naman yung dinulot sa kanya. Sana maalala mo. Kasi mainam para sa atin talaga na mag-alala palagi sa kamatayan, inshallah. sa amin kasi may mga konting social issues. Di ba, gaya na sabi mo, hahatiran ng pagkain. Yung community yung maghahanda ng pagkain para sa patay. May mga minsan kasi nangyari, yung namatayan, nagalit pa nung binigyan siya ng pagkain. Siguro hindi niya alam. Dapat merong magpapaliwanag sa kanya. Sabi niya, nung buhay pa yung hindi niyo pinakain ng ganito. Ngayon patay na, anin ko yung mga pagkain niyo. Anin niyo yung pagkain. Naging lang siya siguro, naging emotional lang siya. Pero dapat sa mga ganung pagkakataon, kasi since yung pamilya, kumbaga sila masyadong oversensitive, so yung magpapasensya talaga yung jamaa. Lalo na, dito papasok talaga yung napakalaking role na piniplay ng mga pinunong panrelihiyon sa iba't ibang mga institusyon. Sa jamaa ng mga Muslim, ang automatic nagiging leader nila yung imam ng masjid. Sa isang institusyon, yung manager ng isang organization, halimbawa Islamic TV channel, executive director. So dapat siya malawak yung kanyang sabar pagdating sa mga usapin na ito. So hindi sila dapat din magalit. So ito lang, meron uling tanong, so, hindi natin na-discuss tong ahkamul janais, pero inshallah tutuloy nga natin ito sa Thursday, inshallah, katulad ng naipangako natin. So, may tanong ulit dito bago tayo mamaalam kasi nagsenyas na ang ating floor director na 2 minutes na lang pero sumobra na nga eh. Huling tanong na siguro to, so doon sa mga humabol pa na tanong, inshallah, madidiscuss pa natin ito until next episode natin, inshallah. Huling tanong kay Don Amorsolo. Halimbawa, hindi nagsasalang isang tao, sasalahan ba siya? Na-discuss na natin ito kanina. Sinabi ng mga scholar na hindi siya pagsasalahan at may karapatan ng jamaah ng mga Muslim na tanggihan siya na mapagsalahan. At alhamdulillah, dito natin nilatapos ang ating episode na ito. Medyo kulang talaga ang oras. Dahil katulad na nabanggit natin, expected na natin, napakalawak talaga ng issue
ng janais o kung paano natin asikasuhin ang ating mga namatay na kapatid. Pero siguro ito para sa benefit ng ating mga taga-subaybay. So itong lang naman 'to, 9-page na article, chapter tungkol sa janaza, inshallah mula sa librong Al-Fiqhul Muyassar sa Pinagaang Fiqh. So siguro ma-translate natin ito. Tapos i-post din natin siguro sa Facebook, inshallah. Actually, may ibang part dito na translate ko na. Halimbawa sa ta'ziya, yung tungkol sa pakikiramay. So, pwede nyo makita na yan sa Facebook. Pero yung iba, gagawin natin, inshallah, as soon as possible para makatulong sa inyo, inshallah. At on behalf sa mga bubuo ng Mensahe TV, kami ay nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay. Tumingi kami ng paumanhin na hindi natin masagot yung ibang tanong, tatalakayan natin yan sa susunod nating episode, inshallah. Nagpapasalamat kami sa lahat at bumabati kami sa magandang araw at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.